Dominant Protector. 571 hanggang 600. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi sinasadyang natama ni Josephine ang jackpot, ito ang nagpahiya kay Cheryl. Tinitigan niya si Josephine na parang kakainin na niya. So what if my boobs are small? I've got a big ones living in my house. You have just yourself, is that enough for you? Her boobs are even bigger than yours. Habang nagyayabang si Cheryl, itinulak niya si Yasi sa harap mismo ni Josephine na para bang may ipinakita siyang bahagi ng sarili niyang mga ari-arian. Dahil personal na idineklara ni Yasi na siya ang soulmate ni Cheryl Shea Cooper ated, lifting her boobs with a cocky face, bakit hindi mo tingnang mabuti ang boobs ko? Inaamin mo na ba ang talo mo ngayon? Lol, it's none of your business. Hindi ka man lang hawakan ni Terrence. Natagpuan ni Josephine na talagang tanga si Cheryl sa sandaling hindi na siya makalaban, itutulak niya ang kanyang soulmate sa kanyang harapan. Why not? Lagi akong hinahawakan ni Cheryl bro. Hinalikan pa niya ako. Tiningnan ni Yasi si Josephine na parang isang bata, nakakahiya. Anong kalokohan? Kung si Terrence ay tunay na nobya ni Cheryl, kahit papaano ay maniniwala siya doon, ngunit sa pagsasabing napakagulo ni Terrence, na kasama niya silang dalawa, ito ay ganap na walang katotohanan. Oops, I forgot to mention the fact that Cheryl Sis is Terrence's main wife and I'm his second wife. It's a buy one free one package, worth every penny. Napakurap si Yasi kay Cheryl, hindi ba, Cheryl Sis? Talaga. Nagkasundo na kami sa pangakong ito mula pa noong bata pa kami, mataimtim na tumango si Cheryl. Ha! Binawi si Josephine, ano ang loika na ito? Pangunahing asawa, pangalawang asawa. Ang punto ay kahit si Cheryl ay sumang-ayon sa loika na ito. Naramdaman ni Josephine na isa itong drama o pareho talaga silang may Down syndrome. Nadama ni Josephine na mas malamang na kunin siya ni Terrence bilang pangalawang asawa. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ipinanganak bilang isang maharlika, at si Terrence ay nasugatan pa dahil kay Josephine. Napakarami niyang isinakripisyo para sa kanya kaya hindi niya naisip na maging pangalawang asawa ni Terrence, kung iyon ang kailangan para magkasama sila. Sa pinakakaunti, ang pagmamahal ni Terrence sa kanya ay tapat at dalisay mula sa kaibuturan ng puso. Hanggat inalagaan siya ni Terrence, tatanggapin niya ito, kahit na nag-aatubili. Ngunit para sabihing si Yasi ang pangalawang asawa ni Terrence, hindi ka panipaniwala si Josephine. Si Yasi ay ipinanganak din na isang maharlika, kasing taas ng uri ni Cheryl. Ang kanyang kapatid ay isang major at ang kanyang background ay napaka-misteryoso. Pareho silang parang mga anghel na ipinagkaloob ng langit sa paaralan, paano sila magkakasama sa iisang asawa. Ang unang pumasok sa isip ni Josephine ay pareho silang niloloko sa kanya. Bagamat humanga siya ay hindi siya naniwala ni Katie Ting na sarkastikong sinabi, main wife and second wife. That's very creative of you. I know right? What do you feel? Are you probably jealous of US? Yasi acted like she didn't get the sarcasm at all. She continued, pareho kaming napaka-generous, kahit girlfriend ka ni Terrence, pwede ka lang maging pangalawang asawa niya. Sandali lang, second wife number 2 ka, ako ang second wife number 1. Ang sagot ni Yasi ay nagpawis kay Cheryl, hindi ka ba nahihiya sa sarili mong salita? Ngunit salamat kay Yasi, nagawang tumayo ni Cheryl na parang bundok, kung hindi, kailangan na niyang aminin ang pagkatalo. Hindi nakaimik si Josephine, paanong ang isang tao ay magiging walang kahihiyan? Sumisigaw ng buong pagmamalaki tungkol sa pagiging pangunahing asawa at pangalawang asawa. Hindi nagawang lumaban ni Josephine sa kawalang hiyaan ni Yasi. Gayunpaman, ayaw din niyang magpatalo, pinandilatan niya ng mata si Yasi, what's the point of being the main wife and second wife? You guys have to at least see who's got him first, right? We have had ex before. You guys are nothing with just the title. Nawala ang isip ni Willa. Sina Josephine at Terrence ay umabant na sa yugtong iyon. May ex pa sila dati.
What in the world was she talking about na masyadong mabilis, hindi ba? Ang mga salita ni Josephine ay nabulunan sa kanyang sarili sa pagkagulat ngunit hindi na siya maaaring tumalikod, hindi ba? Kung susuko siya ngayon, lahat ng pagsisikap niya ay mauuwi sa kawalan. Kaya't napagpasyahan niyang simulan muna ang pag-atake, hindi niya mapapayagan ang kanyang sarili na nasa likod ni Yasi sa lahat ng oras, hindi ba? Ano ba yan? Medyo matagal na tayong magkasama sa iisang bubong, di ba, Cheryl says. Yeah, we live together. Masiglang sabi ni Cheryl, it was a fact after all, she wasn't lying, they were staying together under the same roof. We always have S** parties, and we do 3P all the time. Alam mo ba kung ano ang 3P? Ang pinakagusto ng mga lalaki, palagi kang mag-isa, ano ang maibibigay mo sa kanya? He's enjoyed his life the fullest with US. Hindi pa pinoproseso ni Yasi ang lahat ng sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang utak, kaya nagawa niyang ilabas ang lahat ng tuwid na mukha, gayunpaman, nagsisimula ng lumitaw ang mga itim na linya sa noo ni Cheryl. Gusto niyang pigilan ang katarantiduhan ni Yasi, ngunit hindi ito ang magandang oras para gawin iyon dahil nag-aatubili siyang umamin muli sa mga sinabi ni Yasi. Namula agad si Josephine, hindi niya inaasahan ang kabulgar na iyon mula kay Yasi. Hindi man lang niya sinubukang tumakas sa kalokohan pero lalong nagiging malansa ang mga sinabi niya. Kung tutuusin, napakahalaga sa kanila ng reputasyon ng isang babae, hindi nila basta-basta masisira ang kanilang imahe at sirain ang kanilang reputasyon ng ganoon. Kung sila ay tulad ni Josephine, ang kasintahan ni Terence, ang mga bagay-bagay ay hindi magiging pangit kung ang mga chismis ay kumalat dahil ito ay ganap na normal para sa mga batang babae na magkaroon ng ex sa kanilang sariling kasintahan. Gayunpaman, sina Cheryl at Yasi, sila ay nangungulila sa mga maharlikang pamilya, tuluyan na ba nilang tinalikuran ang kanilang reputasyon? Kung hindi sila konektado kay Terence, nasabi ba nila ang lahat ng iyon ng buong katapangan? Bagamat sigurado si Josephine na ganap na imposible ang 3P na bagay, tiyak na hindi normal ang relasyon nila ni Terence. Maaaring ipilit ni Josephine na siya ang tunay na kasintahan ni Terence ngayon ay hindi na siya ang kalaban ni Yasi kaya nagpasya siyang bumaba ng entablado. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na makahanap siya ng isang bagay na kasing erotiko ng 3P, hindi na niya alam kung paano ipagpatuloy ang digmaan. 3P or whatever, nakakadiri yan. Pakiramdam ni Josephine na siya ay napinsala, minamaliit niya si Yasi ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanya, hindi nagpapakita ng anumang kababaan. Hindi mo pa nasusubukan, kaya hindi mo malalaman. Kumpiyansa na sinabi ni Yasi, sa pangkalahatan, mayroon kaming 3P araw-araw. Tumigil ka sa pagmamayabang. Hindi naniwala si Josephine sa kanya, naramdaman niyang hindi makatuwiran ang mga sinabi ni Yasi, hinding-hindi mananatili si Terence sa inyo. Hindi ka naniniwala sa amin. Let me show you some evidence then. Inilabas ni Yasi ang kanyang telepono, binuksan ang folder ng kanyang album at itinaas ang kanyang telepono para ipakita sa mukha niya si Josephine, ito ang kusina natin, at laging nagluluto ng almusal si Cheryl bro para sa atin sa umaga. This is our living room, we always watch TV together. Right, this sofa, this was where we have our 3P. Look at this is my asterisk. If you're still in your own world, look at what I'm wearing, this is the exact same lace. Oh, ayan, Cheryl sis is here. Nasa refleksyon siya ng salamin. Natagpuan ni Yasi ang isang larawan kasama si Cheryl sa loob nito habang tuwang-tuwa niyang itinuro si Josephine. Noong una, inakala ni Josephine na si Yasi ay puno ng kasinungalingan hanggang sa makita niya si Cheryl sa larawan. Naubos ang dugo sa mukha niya at nanggigigil ang ngipin, naubusan na siya ng baraha at nakatayo lang, tahimik na nakatitig sa phone ni Yasi. 573. How are you going? Naniniwala ka na ba sa amin ngayon? Ito ang bakuran ng villa natin, ito ang sasakyan ni Cheryl bro, nakita mo na ito kanina diba? This is my Beetle and this is Cheryl's Audi S5.
Paliwanag ni Yasi, sa totoo lang, mayroon kaming mga 3P na larawan ngunit wala ito sa teleponong ito. Kung gusto mo itong makita, maaari kong ipakita sa iyo sa aking laptop. Ipinagkibit balikat ni Josephine ang kanyang gloat at galit na tumingin kay Yasi. Sa katunayan, si Josephine ay labis na nadismaya sa loob, hindi siya sigurado sa mga salita ni Yasi. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang instinct na hindi siya makapaniwala kahit isang salita. Naniniwala si Josephine na hindi siya pagtataksilan ni Terence kahit na mayroon talaga siyang fiancé, sasabihin niya sa kanya ang totoo. Ano ang punto ng panloloko ni Terence sa kanya? Kung talagang mayroon siya, maaari niyang ipaalam man lang kay Josephine at automatiko siyang bibitawan nito, walang saysay na pagdaanan ang lahat ng mga problemang ito para lamang hilingin sa kanya na umalis. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang kotse ni Terence ay talagang nasa mga larawang ipinakita sa telepono ni Yasi at ang dilaw na salagubang iyon ang kotseng ginamit niya noong unang beses siyang nagmaneho papunta sa tahanan ni Josephine. Paano makakalimutan iyon ni Josephine? At ang Audi S5, nakita na rin ito ni Josephine, dati nakatayo siya sa tabi ng kotseng iyon sa kalye ng night market. To tell the truth, si Yasi ay hindi eksaktong edukado tungkol sa anumang bagay na sekswal, hindi niya alam kung ano ang ginawa ng mga manliligaw sa kama, at hindi niya masasabi na mayroon na siyang sanggol, hindi ba? Iyon ay magiging katawa-tawa mula sa paksa at hindi siya makakasagot kung tatanungin ni Josephine ang tungkol sa kinaroroonan ng sanggol. Kaya, nang tumigil si Josephine sa pagsasalita at nagresulta sa pagtitig, ginawa rin ni Yasi. Lahat sila ay nanlilisik na parang mga tigre na nakatingin sa kanilang biktima, ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Walang nakakaalam kung sino ang may kapangyarihan. Ngunit tila sina Yasi at Cheryl ang nagpahayag sa kanilang sarili bilang ang makapangyarihang partido at si Josephine ang nasa takot na estado. Sa totoo lang, parehong masama ang pakiramdam ng mga mises sa loob. Pagkatapos ng lahat, si Yasi ay nagpahayag lamang ng kalokohan ng hindi nag-iisip. Sa kabilang banda, si Fatty Boy ay tumakas mula sa digmaan, mula sa simula siya ay nagtatago sa pinakadulo. Hindi niya ginustong maging middleman dahil parehong mahalaga ang dalawang partido, ang isa ay amo ni Terence at ang isa ay ang kanyang sis-in-law, hindi niya kayang gumawa ng masamang impresyon sa magkabilang panig. Alam niya na si Josephine ay kanyang sis-in-law, ngunit sina Cheryl at Yasi ay nagsasalita na parang sila ang tunay na deal, at si Yasi ay mayroon pa ring 1 toneladang ebidensya upang patunayan ang kanyang sarili. Mula doon, ipinalagay ni Fatty Boy na ang kanilang relasyon ni Terence ay hindi rin ganoon kasimple. Kaya naman, ang pinakamagandang resulta ay itago ang sarili, hindi tinutulungan ang magkabilang panig, iyon ang pinakamatalinong desisyon na nagawa niya. Pagkatapos ng gulo, saka lang nagsimulang maglakad si Fatty Boy ng dahan-dahan. Sige, kahit sino pa ang pangunahing asawa, kayong lahat ay babae ng amo ko, which means my sis-in-law. Nanlaban ang subconscious ni Cheryl, sino ang sis-in-law? Pero naalala niya lahat ng sinabi niya kay Josephine noong nag-aaway sila, na natiling solemn na ang mukha niya pero sa loob-loob niya, sumasayaw ang buong katawan niya. Nakita ni Josephine na hindi lumalaban sina Cheryl at Yasi, kaya inangat na lang niya ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Natigilan si Josephine, nagulat din sina Cheryl at Yasi sa kanya. Nakalimutan na nilang tatlo ang pakay nilang pumunta dito hanggang sa pumasok si Fatty Boy para paalalahanan sila. Si Terence ay nakahiga pa rin sa loob ng silid at may nakikipaglaban sa walang kabuluhang digmaan. Ito na ba talaga ang moment nila para mag-away? Walang nakakaalam kung si Fatty Boy ang nag-snap sa kanila sa mundo nila o dahil wala ng ibang may komento ang mga miss. In short, naging total silence ang sala. May 2 party na magkahiwalay na nakaupo sa sala, isa sa mga party ay sina Cheryl at Yasi, dumiretso sila sa isang sulok at nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. Shoo, how could you say something so dirty just now? 3P. Marami ka bang nabasang dirty books? Nag-lecture si Cheryl. Oh, Cheryl sis? So alam mo rin ang 3P. Marami ka rin sigurong nabasang dirty books. Walang pakialam na sabi ni Yasi. Huwag mong ibahin ang topic.
Tinitigan ni Cheryl si Yasi, sa lahat ng kalokohang iyan ngayon lang, itinuring ba niya na gumagawa ng masama? Walang masama. Si Sheldbro kay Cheryl sis from the start. Siya yung nanligaw sa lahat ng babae, di ba? Naisip ni Yasi na ang kanyang mga aksyon ay matuwid. Napabuntong hininga si Cheryl. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa nila o hindi. Sa kabilang banda, si Josephine ay hinayla ni Willa sa isang tabi ilang beses na niyang gustong matakpan ang kanilang digmaan, ngunit ang pagpapahinto sa kanyang matalik na kaibigan sa panahon ng digmaan ay tila hindi angkop. Nag-aalala pa rin si Josephine sa kalagayan ni Terence. Sino kaya ang nasa tamang pag-iisip na magsalita ng matino? Sa panahon ng digmaan, sinusubukan lamang ni Josephine na protektahan ang kanyang pride, wala na siyang pakialam sa kahit ano paman. Napagtanto ni Fatty Boy na hindi maganda pagpapatayo sa mga babae sa harap ng silid kaya't pinatulong niya ang kanyang asawa na magbuhat ng 4 na sofa para mauupuan ng mga bisita. Lumipas ang oras, segundo sa segundo, ngunit walang paggalaw sa silid. Gusto siyang tingnan ni Josephine ngunit sa takot na maistorbo siya, ganoon din ang iniisip ni Cheryl. Cheryl sis, gutom na ako, narinig ni Yasi ang sariling kumakalam na tiyan, gusto niya ng pagkain. Maghintay ka muna, babalik tayo at kakain kapag bumalik na si Terence. Hindi rin sigurado si Cheryl sa kanyang tunay na intensyon ngunit ginawa niyang malakas at malinaw ang kanyang boses para lang marinig ni Josephine. Sige, pero gusto kong kainin ang luto ni Sheldbro, ang sarap ng pagkain niya. Nakipagtulungan si Yasi. Siya ang naghahanda ng almusal natin araw-araw, di ba? Injured siya ngayon, hintayin natin ang paggaling niya, okay? Sabi ni Cheryl. Hindi alam ni Cheryl kung kailan siya naging mapagmataas, hindi siya naging fan ng pagpapakitang tao noon. Naasar si Josephine sa ibang mga miss, sino sa tingin nila? Bakit sila niluto ni Terence? Hindi na siya nakapagpigil pa habang idinagdag, Willa, kumain ka na ba ng inihaw na pakpak ng manok ni Terence? Talagang sulit na subukan, binigay pa nga niya sa akin ang recipe niya. Gumagamit na rin ng recipe niya ang barbecue stall ng pamilya ko. Tama, ginawa pa nga ako ni Terence ng karne ng piting dati, nakakain ka na kanina di ba? Napabuntong hininga na lang si Willa, Josephine, bakit ka nagseselos? Ikaw ang pinakamaganda sa aming tatlo. Ngunit ang paglalagay kay Josephine sa mga miss na iyon, lahat sila ay pambihirang malaanghel, wala ni isa sa kanila ang mas mababa sa isa't isa. Kay ng piting. Kumain na rin kami kanina, pero ang piting na iyon ay nahuli namin ni Terence na magkasama. Putol ni Yasi. Hindi na naman ito binili ni Josephine. Habang silang lahat ay nagtatalo tungkol sa pagkain, ang tiyan ni na Josephine at Willa ay nagsimulang kumakulom din, at dito dumating ang matalas na si Fatty Boy. Naglakad siya palapit sa kanila at sinabing, mga hipag, lahat kayo ay gutom na ngayon. Huwag kayong mag-alala, nakiusap ako sa asawa ko na maghanda ng pagkain para sa inyo. Alam ko namang nag-aalala kayo sa amo ko pero kailangan man lang ninyong punuin ang inyong tiyan, di ba? Kung hindi, magagalit si boss dito. 574. Gusto kong kumain ng barbecue chicken wing. Bumangon ang pagnanais ni Yasi sa pakpak ng manok nang banggitin ito ni Josephine kanina. Shoo! Walang barbecue chicken wing dito. Napatingin si Cheryl kay Yasi at tumingin kay Fatty Boy, sorry to bother you. Ipinakita ni Cheryl ang kanyang malababae na kilos bilang miss ng isang marangal na bahay. Same here. We don't mind it anything, magalang na sagot ni Josephine. Sige, ihahanda ko agad ang asawa ko ng pansit. Nag-relax si Fatty Boy na takot siya na baka picky eater ang mga miss. Para sa isang panandaliang sandali, 4 na mainit na mangkok ng noodles ang inihain sa harap ng mga batang babae ni Fatty Boy. Si Cheryl, Yasi, Josephine at Willa ay gutom na gutom tulad ng mga mangangaso, itinigil nila ang kanilang digmaan at nagsimulang tikman ang pansit.
Sina Cheryl at Josephine ay parehong magiliw na kumakain na may asal, ngunit sa kabilang banda, sina Yasi at Willa ay hindi kailanman nagbigay ng pakialam sa mundo kapag kumakain, ang paningin sa kanila ay magulo. Si Fatty Boy ay palaging kailangang aliwin ang kanyang mga customer, bihira siyang magkaroon ng pagkakataong kumain kaya palagi siyang kumakain bago humiga. Natural, pansit ang pinakamahusay na pagpipilian dahil madali itong ginawa kaya't si Mrs. Lay ay nakabisado ang pamamaraan sa paghahanda ng isang mabilis na nakakabusog na pansit. Ito ay mas mahusay kaysa sa pansit ng restaurant. Pagkaubos ng pansit, nilinis ni Fatty Boy ang mga mangkok habang ang mga babae ay patuloy na nagtitigan sa isa't isa na nanlalaki ang mga mata, ang tindi ng mas malakas kaysa dati. Nagsimula na naman ang digmaan. Naramdaman ni Cheryl na walang gumagalaw sa loob ng silid habang siya ay lalo pang nag-alala at nagreklamo, bakit hindi mo pinigilan si Terence sa paghihiganti sa iyo? Kung pinigilan mo siya, hindi siya dapat na masugitan, hindi ba? Paano ko siya mapipigilan? He was avenging me, it meant that he loves me, cares about me, I should be delighted instead. Nagpatuloy si Josephine, o kung hindi, bakit hindi siya nasugatan dahil sa iyo? Sino nagsabi niyan? Pinigilan niya ako sa bala, tama Yasi. Binabanggit ni Cheryl ang tungkol sa pagnanakaw sa bangko, ngunit talagang pinangangalagaan niya si Francine sa halip na si Cheryl noong panahong iyon. Oo, tumalon si Shield bro sa dagat para lang iligtas din ako at nilabanan pa namin ang Peyton pagkatapos. Nagpatuloy si Yasi. Napabuntong hininga si Fatty Boy habang kinaladkad ang asawa sa sulok na pinagmamasdan ng palitan, wala siyang bola para makatulog. Sino ang nakakaalam kung magsisimula sila ng away pagkatapos ng lahat? Matanda Lay, sino ang mga taong ito? Nawala si Mrs. Lay simula pa lang, hindi niya alam ang kanilang relasyon at pangalan, ang alam lang niya ay si Terence, ang amo ng asawa niya at isang miracle doctor na nagligtas sa sakit ng kanyang biyenan. Siya rin ang nagtatag ng Miracle Dr. Larkin's Medicine Company, kaya alam niya na si Terence ay isang napakalakas na figure, nirerespeto niya ito tulad ng ginawa ni Fatty Boy. Ang problema ay mayroong 4 na babae sa kanyang bahay, at 3 sa kanila ay nakakabaliw na maganda ang hitsura. Maliban doon, umamin silang 3 na komplikado ang relasyon nila ni Terence, kaya sumakit ang ulo ni Mrs. Lay. I think we have to leave this to the boss to settle. Personally, I'm not very sure about their relationship with boss, either. Mapait na ngumiti si Fatty Boy, magmamasid na lang tayo sa malayo, hanggat hindi sila nag-aaway, magiging maayos ang lahat. Matapos ipasa ang telepono kay Fatty Boy at pag-utos na huwag nang banggitin ang kanyang kalagayan kay Josephine. Nagkulong siya sa kwarto at agad na nahimite sa kama sa sumunod na segundo. Sa sandaling ito, si Terence ay nadala sa Jade. Ito ang unang pagkakataon na nakalaban ni Terence ang isang taong kasing lakas ng uncle, hindi maiiwasang masaktan. Buti na lang at dala niya ang Jade niya, makaka-recover siya sa hindi kapani-pani, walang bilis kung hindi ay tuluyan na siyang nawala. Naramdaman ni Terence ang enerhiya sa kanyang paligid na dumaloy sa kanyang katawan sa napakabilis na bilis, ang kanyang mga organo ay na-recover at muling pinasigla habang siya ay nagpakawala ng isang mahabang malalim na paghinga. Ang sensasyon ay kapansin-pansin, ito ay tulad ng isang orgasm bago masira sa pamamagitan ng gumawa siya moan unwillingly. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Terence na nakatulog ng mahimbing, ang unang pagkakataon ay sinipsip ni Trixie ang lahat ng kanyang enerhiya. Sa sandaling ito, ganap na siyang nahiwalay sa totoong mundo, wala siyang maramdaman o maramdaman man lang mula sa labas. Sa paglipas ng panahon, ang mga nasirang organo ni Terence ay ganap na nakabawi sa loob ng Jade Space, nagpakawala siya ng isang malakas na dagindong habang siya ay masiglang tumayo. Sinubukan ni Terence ang kanyang magkabilang braso. Hindi ka panipaniwala. Ito ay ganap na nakabawi. Natural na alam ni Terence na kung gaano kalubha ang kanyang pinsala, kahit na sa tulong at gamot mula sa kanyang matanda sa kanyang bayan, hindi siya makakababa mula sa kama ng hindi bababa sa 3 buwan. Ngunit sa Jade, nakabawi siya sa maikling panahon. Maaari itong ituring na isang himala. Elder George,
Gumaling na ba ako? Tanong ni Terence, hindi pa rin siya makapaniwala sa katotohanang ginawa ito ng ganoon kadali. Oo. Tumanggaw si Elder George. May healing effect din sa loob ng Jade. Tanong ni Terence. Noong una, naisip ni Terence na ang pagpasok sa Jade ay ang kanyang kakayahan. Sa katunayan, hindi niya inaasahan na automatiko siyang madadala sa Jade pagkatapos niyang mawala ng malay. Kalokohan, nagagawa mong magpagaling ng mga tao gamit ang iyong lakas, bakit mo iniisip na hindi mo kayang gumaling gamit ang iyong sariling lakas? Iginala ni Elder George ang kanyang mga mata, maaari ka bang magtanong ng isang bagay na higit sa pamantayan ng kindergarten? Sige, ibig sabihin ba, unti-unti rin namang mababawi ng energy na naabsorb ko sa totoong mundo ang injury ko? Tanong ni Terence. Logically speaking, yes, patuloy ni Elder George, ngunit iyon ay isa rin sa mga karaniwang tanong sa kindergarten. Bukod dito, ang enerhiya sa iyong mundo ay medyo manipis, hindi mo masusustain ang iyong kapasidad ng enerhiya, malamang na magagamit mo ito ng mas mabilis kaysa sa iyong paggaling kaya walang paraan na makakaligtas ka sa pinsalang iyon. Oh! Tumanggaw si Terence, kung walang magical pill si Uncle Zoo, malamang na mamatay siya sa injury. Isa pang tanong, bakit pakiramdam ko mas malakas ako kaysa dati? Bagamat ang face ko ay pareho pa rin, nararamdaman kong lumalakas ang kapangyarihan ko. Mahusay na tanong, nag-improve ka na, iyon ay isang karaniwang tanong sa elementarya, pagpapawis ni Terence, kung walang pagkasira ay hindi magkakaroon ng konstruksyon. Ang iyong kalansay at mga organo ay lubhang nasira, at saka, sila ay naayos at muling naayos sa loob ng Jade. Natural, sa tulong ng purong enerhiya sa Jade, ang iyong katawan ay magiging mas malakas sa iyong mundo kaysa sa manipis na enerhiya. Naliwanagan si Terence tila ang kadalisayan ng enerhiya ay isang pangunahing salik sa kanyang paggaling. Talagang madaling gamitin ang Jade Space na ito. Ang aking pinsala ay medyo malubha at ito ay nakuhang muli sa isang maikling panahon, iyon ay masyadong kamangha-manghang. Bulalas ni Terence. Maikli. Halos 10 oras na, mahinang sabi ni Elder George. Ano? 10 oras? Nagulat si Terence, naisip niya na 2 oras lang ito. Siguradong labis na nag-aalala si Josephine para sa kanya ngayon, naisip ni Terence sa kanyang sarili. 575. Ang sakit ng ulo ni Terence. Maliban doon, naalala ni Terence na hindi niya ipinalam sa mga miss ang kanyang kinaroroonan bago umalis. Hinahanap din kaya siya ni Miss. Sa isiping iyon, nagmadali siyang bumalik sa totoong mundo. Binigay ni Terence ang kanyang sarili at pinagmasdan ang kanyang katawan. Ang kanyang halos nawasak na katawan ay ganap na ngayong nakabawi at nasa pinakamataas na kondisyon. Walang mali sa kanyang katawan ngunit sa halip, mas malakas siya kaysa dati na may nakakatakot na mantsa ng dugo sa kanyang kamiseta. Umakyat si Terence sa kama, nagmamadaling pumunta sa pinto at binuksan ito. Natulala siya. Dahil doon ay nakita niya ang mga Miss at Josephine, silang tatlo ay naghihintay sa sala. Bakit nandito silang lahat? Terence, okay ka lang ba? Masama ba talaga ang injury? Naunang tumayo si Cheryl habang siya ay naglalakad patungo kay Terence, ang kanyang boses ay banayad at ang matinding lamang ay makikita sa kanyang malaanghel na mukha. Isang panginginig ang bumaba sa kanyang gulugad nang marinig niya ang boses ni Cheryl. Miss ba yun? Ano ang boses na iyon? Natutulog pa kaya si Terence? Panaginip ba ang lahat ng ito? Hindi alam ni Cheryl kung ano ang nangyari sa kanya. Sa harap ni Josephine, hindi siya ang karaniwang sarili niya, naging maamo siyang asawa, nag-aalala kay Terence. Lalo na pagkatapos makita ang mantsa ng dugo sa kanyang shirt, si Cheryl ay mas inis kay Josephine dahil siya ay nasugatan dahil siya ay naghihiganti sa kanya. Terence, pasensya na, hindi ka masasaktan kung hindi dahil sa akin. Natural na ayaw din ni Josephine na matalo, tumakbo siya at humawak sa braso ni Terence. Paano pahihintulutan ni Cheryl ang kanyang sarili na mapalapit kay Terence? Ngunit sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang kabilang braso ni Terence.
Sa kabilang banda, tumalon si Yasi sa yakap ni Terence. "Shield bro, sobrang nag-alala kami sa'yo. Okay ka lang ba ngayon? Kung oo, bumalik tayo sa bahay at mag-3P ulit." Natigilan si Terence. Ano ang nangyayari? Bumalik sa bahay at gumawa ng 3P. Nilalagnat ba si Yasi, o nalilito lang siya? "Terence, sinabi niyang fiancé mo siya. Si Cheryl ang pangunahing asawa at si Yasi ang pangalawang asawa." Bagamat nag-aalala siya para kay Terence, hindi na niya hinayaang saktan ang mga tanong sa kanyang isipan. Pangunahing asawa, pangalawang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Terence. Para saan ito? Tama siya, Terence. Sabihin mo sa kanya, hindi ba ikaw ang bodyguard ko? Ang trabaho mo ay ilayo sa akin ang maliliit na pritong iyon. Masama ang pakiramdam ni Cheryl. Ngayong gising na si Terence, malapit ng malantad ang kanilang mga kasinungalingan, ngunit hindi siya matatalo kay Josephine, di ba? Tumingin si Terence kay Cheryl. Naguguluhan siya sa nangyari kay Cheryl ngayon. Bakit siya pinipilit nito? Sabi nila lagi kayong naghahalikan at laging may 3P. Nakita ni Josephine ang salitang vulgar, ngunit wala na siyang pakialam. Gusto niyang malaman ang katotohanan sa lahat ng bagay. Kailan tayo nag-kiss? 3P. Imposible yun, pinagpawisan si Terence. Naisip niya, kahit gusto ko talaga ng 3P, pero kanino ako makakasama ng 3P? Shield bro, you dare to swear that you didn't kiss me and Cheryl sis before? Hinalikan mo pa siya hanggang sa may bun sa oven, sa mukha siya pagkatapos. Sabi ni Yasi, at hindi mo ba ako hinalikan sa beach? Talaga? Si Josephine ay nakatingin kay Terence na may malungkot na mga mata. Natarante si Terence, hindi niya alam kung kailan at paano sila nagsimula ng away ni Josephine, pero halata ang mga bagay, pareho silang nagsisinungaling kay Josephine dito. Damn! That was indirect, okay. Ininom ko yung drink na nainom mo kanina. Was that considered as a direct kiss to you? Bahagyang natahimik si Terence. Kung sapat na iyon para mabuntis ang isang babae, kung gayon ang lahat ng babae sa buong kalye ay buntis na. At, Yasi, binibigyan kita ng CPR? Hindi ito maaaring ituring na isang halik, hindi ba? Matapos marinig ang paliwanag ni Terence, si Josephine ay nasa Cloud9. Sa wakas ay nalaman na niya ang katotohanan. Kahit papaano ay konektado silang, ngunit wala ito sa hindi malinis na direksyon. At least, inalagaan siya ni Terence at ipinaliwanag niya ito sa kanya. Hindi alintana kung ito ay totoo o peke, si Josephine ay labis na natuwa. Namula si Cheryl nang tumambad sa kanya si Terence, ngunit hindi ito pinansin ni Yasi. "Shield bro, bakit hindi ka nakipagtulungan sa amin?" Magtulungan? Mapait na ngumiti si Terence. "Bakit nandito kayo ni Cheryl?" Narinig ni Cheryl sis na nasugatan ka, kinaladkad niya ako kasama niya. Si Cheryl sis was very worried for you, yak now. By the way, kailan tayo babalik para sa 3P? Sabi ni Yasi nang may diretsong mukha. 3P na naman. Bakit ba ang walang hiya mo? Kakasabi lang ni Terence na wala siyang kinalaman sa inyo, bakit dinaikit mo pa si Terence ko? Nagsimulang magpanik si Josephine. Ano ang ginagawa nitong si Yasi? Hindi ba't nang-aakit iyon? Kahit na hindi sila nagustuhan ni Terence sa lahat ng mga pang-aakit na ito, kahit sino ay gagawa ng gawa, hindi ba? Kung tutuusin, alam ni Josephine kung gaano kaganda ang dalawang dilag na ito. Oo, baka nagseselos ka. Ngayong wala kang 3P, pinagbabawalan mo kami. Ngumiti si Yasi kay Josephine. Ano? Hindi pwedeng tatlo. 3P. Ako. I'm take over the other role. Naalarma si Josephine habang nag-blurt. Naguguluhan si Terence. Anong araw, ano ang nangyari sa magandang batang babae na si Josephine? Paano siya naging masama ng biglaan? At pati ang mayabang na si Miss ay sumali na rin sa laro. Pero bukod kina Cheryl at Josephine, wala siyang nakitang kakaiba kay Yasi. Ganyan naman siya sa simula, kakaiba at laging tanga.
Pag tumitibok ang ulo ko sa sakit, tinamaan ni Terence ang kanyang noo at bumagsak sa lupa, patag. Sumasakit na talaga ang ulo niya, hindi naman ganoon kalubha pero ang pagkahimatay ay tiyak na gawa. Si Terence na nahimatay ay nagpasindak sa mga babae saka lang nila naalala na kagigising lang ni Terence, ang kanyang mga sugat ay maaaring hindi pa ganap na gumaling. Ang pagsisimula ng away ngayon ay naging sanhi pa ng pagkawala ng malay ni Terence. Nang tutulungan na sana ni Josephine at Cheryl si Terence na makatayo, narinig nilang sinabi ni Yasi, "Oh, Cheryl bro, bakit gumagalaw ang mga eyeballs mo? Nagdadrama ka ba?" Sinusubukan lang ni Terence na makipaglaro sa kanila, kaya hindi sapat ang kanyang pag-arte, ngunit hindi niya inaasahan na agad siyang maabyutin ni Yasi, "Cheryl, Yasi, huwag ka ng manggulo." "Ha? Sorry, istorbo ako sa'yo." Nanlamig ang mukha ni Cheryl, hindi nasisiyahan, "Terence, gusto kong sundan mo kami pauwi, ngayon din." Talagang nawala na ang buong mukha ni Cheryl, ang paghiling ni Terence sa kanya na huwag maging magulo ay nangangahulugan na hindi siya dapat gumawa ng gulo sa relasyon nila ni Josephine. Paano ito tatanggapin ni Cheryl? Siya ay ang self-centered miss pagkatapos ng lahat. "Woo, balik tayo sa bahay at creepy," napalakpak ni Yasi ang kamay sa tuwa. "Cheryl, pwede bang bumalik muna kayo? May kakausapin ako kay Josephine," mapait na ngumiti si Terence. "Terence, sino ang mga taong ito? Bakit kailangan mong makinig sa mga utos nila?" Sumabog si Josephine, "Sinaagawan niyo ang boyfriend ko dito, hindi ba kayo nahihiya sa sarili ninyong mga kilos?" 576. Deklarasyon ng digmaan ni Miss Perm. Nakatingin sa pagkadismaya ni Josephine, alam ni Terence na siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito, kung hindi ay hindi basta-basta sa isubog si Josephine ng ganoon. Siyempre, kailangan makinig sa akin ni Terence. Napangunahan ni Cheryl, "Naghihintay pa ang tatay ko, sundan mo ako pauwi ngayon din." Si Terence ay nasa isang mahirap na posisyon, si Pablo Charlton ay naroon. Logically speaking, si Pablo ang amo niya, kung gusto niya itong umuwi, kailangan niyang sundin ang mga utos, pero hindi niya kayang iwan ng ganoon na lang ang Josephine, di ba? "Oo naman, pero kailangan kong magpaliwanag saglit kay Josephine," sinabi iyon ni Terence na may seryosong mukha, kaya hindi na nagawang lumaban ni Cheryl. Kinagat niya ang kanyang mga labi at tinitigan ng masama si Terence, asar na asar. "Damn you Terence, laban ka ba sa akin ngayon? Babawasan ko ang sweldo mo." Naisip niya sa sarili. Napangiti si Josephine sa kanyang pagkapanalo anuman ang kanilang relasyon, si Terence ay higit na nagmamalasakit sa kanya. Nanalo siya sa laban na ito. Naglakad-lakad si Terence sa tabi ng Josephine at bumulong, "Ayos lang, kailangan ko nang bumalik sa kanila ngayon. Magkakilala ang tatay ni Cheryl at ang aking matanda. Dumating ako sa Starfield City para sa isang misyon mula sa aking matanda, kaya dapat kong protektahan si Cheryl sa dilim. Siya ay itinuturing na aking employer ngayon, kaya kailangan kong sundin ang kanyang utos." Oh! Masama ang loob ni Josephine para kay Terence, bakit hindi niya ito sinabi sa kanya noon pa? At saka, si Terence ay nananatili sa iisang bubong kasama ang dalawang malalaking dilag, maaaring hindi niya sila gusto ngayon, ngunit mahirap sabihin sa hinaharap. Ang puso ni Josephine ay napuno ng kawalan ng kapanatagan at pagiging komplikado. "Payagan si Fatty Boy na pabolaikin ka, pupuntahan kita bukas," pinisil ni Terence ang kamay ni Josephine. Matamis na tumango si Josephine, ngunit tumingin siya kay Cheryl nang may dagdag na pagkaalerto. "Terence, kailangan na nating umalis." Alam ni Cheryl na ipinahayag niya ang kanyang tungkulin kay Josephine, medyo napahiya siya, dahil naging isang malaking biro ang pagiging fiancé ni Terence. "You should go, naghihintay pa ang amo mo." Binigyan ni Josephine si Terence ng isang mapagbigay na ngiti, alam niyang hindi dapat maging mademo ang mga babae, lalo na't ang mga karibal niya ay ang mga dakilang miss.
Bagaman, ipinaliwanag ni Terence ang kanilang relasyon kay Josephine, sinabi sa kanya ng kanyang anim na sentido na dapat siyang mag-ingat sa mga miss dahil malamang na in love sina Cheryl at Yase kay Terence o kung hindi ay hindi nila siya pinag-awayan ng walang kabuluhan at sinisira ang kanilang reputasyon ng ganoon ngayon. Gayunpaman, si Josephine ay isang napakatalino na babae, sinadya niyang pinilit si Terence na ilantad ang tunay na pagkakakilanlan ni Cheryl. Sa katunayan, ginawa iyon ni Josephine para lang sabihin kay Cheryl na wala siyang laban sa kanya matapos malaman ang kanilang relasyon. Nakagat ni Cheryl ang kanyang labi habang hinihila si Yase kasama niya at nang papalabas na siya, huminto siya sa tabi ni Josephine at mahinang nagpahayag, "Napagpasyahan ko na si Terence na lang ang magiging lalaki ko, gagawin ko lahat ng paraan para makuha siya. Huwag kang maglakas loob na lumapit sa akin habang umiiyak kapag iniwan ka niya. Oo, kung lumapit ka sa akin na umiiyak, hahayaan ko man lang na ikaw ang pangalawang asawa na number 2. Napangiti si Yase. Hindi kumibo si Josephine habang nakatayo siya doon. May tiwala siya, alam niyang hindi siya ipagkakanulo ni Terence. Ngumiti siya ng mahina at sinabing kalahating pabiro, "Kung gusto mong maging pangalawang asawa, at pumayag si Terence, wala akong pakialam." Kahanga-hanga ang pandinig ni Terence, natural, narinig niya ng malinaw ang palitan nilang tatlo. Ngunit, isa lang ang nasa isip ni Terence, nabaliw na si Miss Josephine din. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Terence habang sinusundan niya ang mga babae palabas ng villa ni Fatty Boy papunta sa Audi S5 ni Cheryl. Tiningnan ni Terence ang sarili niyang sasakyan. Hulaan na bukas na lang niya makukuha ang sarili niyang sasakyan. Umupo si Miss sa likurang upuan, naiwan ang upuan ng driver na walang laman, na halatang ipinahihiwatig na si Terence ang magiging driver para sa sakay na ito. Napabuntong hininga si Terence nang sumakay siya sa driver seat at nagmaneho pa uwi. Pagkaalis ni Terence, nakahinga lang ng maluwag si Josephine, laking ginhawa nito para sa kanya habang tumalon siya sa yakap ni Willa. Kinagat ni Josephine ang kanyang mga ngipin at nakatuon lamang sa isang bagay, hindi niya maipakita ang kanyang kababaan sa harap ng mga miss. Kahit na hindi siya ipinanganak sa isang mayamang pamilya, mahal pa rin siya ni Terence. Ito ang dahilan kung bakit nakipaglaban si Josephine sa digmaang ito hanggang sa wakas. Si Josephine ay walang karanasan tungkol sa pag-ibig at sa kabutihang palad, si Cheryl ay wala ring karanasan. Needless to say, naglalako lang si Yase at nagsasalita ng walang kaparerekan na hindi pinoproseso, kaya pantay-pantay silang tatlo. Gayunpaman, hindi na nakatagal pa si Josephine, kadalasan ay ayaw niyang makipag-away at hindi man lang lumaban, kaya naubos niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa wakas ay nakapagpahinga na rin siya matapos silang iwanan ng mga miss. "Josephine, anong nangyari?" Natakot si Willa. "Wala lang." Mapait na ngumiti si Josephine, "Medyo napagod lang ako, Willa, sabihin mo sa akin, may ginawa ba akong masama ngayon? Sa tingin mo ba iisipin ako ni Terence bilang isang kuripot na taong madalas magseselos?" "No. Josephine, bumulaga sa akin ang performance mo, napaka-impressive mo. Halos hindi ko nakilala kung sino ka." Masayang sabi ni Willa. "Papayagan kitang maging sarcastic kung ganoon." Muling mamantong hininga si Josephine. Ngayong naalala niya ang nangyari, hindi siya makapaniwala na nakipag-away siya sa mga miss. Iyon ba talaga ang mabuting babaeng si Josephine na kilala niya noon? Haha, right, Josephine. Saang stage kayo ni Terence ngayon? Nakipag-sex ba talaga kayo? Matagal nang gustong itanong ito ni Willow, ngunit pinipigilan niya ang kanyang kuryosidad hanggang ngayon. Hindi. Nagsisinungaling lang ako sa kanila. Dahil nagsinungaling muna sila sa akin. Namula si Josephine at hindi na natapos ang kanyang pangungusap. "You scared the hell out of me. Akala ko hindi ka na virgin, masyadong mabilis yun, you know." Nakahinga si Willa. "Sige, saang stage kayo ngayon?" Magkahawak lang kami ng kamay. Bumalik na si Josephine sa dati niyang sarili. Kung ang Josephine na ito ay ipinadala sa panahon ng labanan, marahil ay hindi siya magiging sapat ng tapang na tumayo laban sa mga miss, hindi ba?
Nagsimula lang magka-holding hands. Medyo na-demotivate si Willa, hindi siya makapaniwalang pareho silang umaasenso sa ganoong kabagal na takbo. Nga pala Josephine, kailangan mong mag-ingat sa mga miss, kung sila ay magsasama-sama at aakitin si Terence, malamang na matatalo ka. Bagamat ang relasyon mo kay Terence ay opisyal, maaari silang bumili ng isang libreng isang pakete, hindi ba? Hindi napigilan ni Josephine na lumingon kay Willa. Yup, Willa, ano bang sinasabi mo? Hinding-hindi magugustuhan ni Terence ang kasuklam-suklam na bagay na iyon. How sure are you? Ni hindi mo alam kung ano ang iniisip ng isang lalaki. Matigas na sabi ni Willa, I heard that 3P is a very alluring thing to men, you really have to be alert of them. Lalo na, si Yasi, she's a smart and daring girl. She will do everything to reach her goals. Don't regret when your boyfriend is inagaw away from them. 577. It would not. Si Josephine ay nagsasalita ng ganoon ngunit siya ay nagpapanik sa loob. Natagpuan niya ang payo ni Willa na wala sa paksa, ngunit hindi makatwiran. Naisip niya sa sarili na alalahanang tanungin si Terence tungkol dito isang araw. Ang pag-uusapan tungkol sa katapangan, walang nakatalo sa iyo, okay? Iba ang katapangan ko sa kanya. Paano ko ilalagay? Si Will ay maaaring magaspang at masungit ngunit siya ay malambing sa ilang mga paraan, lalo na sa kanya. Magaling siyang tumingin sa mga tao, she has that cute and innocent appearance but it's most probably a act. Though it might really be her true nature. So innocent, so pure, so flirtatious, or she could be a very brilliant yet lecherous person. Anong kaguluhan ito? Namula ang mukha ni Josephine, bakit ba ako masyadong nagmamalasakit sa iba? Hindi mo ba narinig dati? Wala pang unbreakable couple, kundi isang tamad na mistress. Matigas na sinabi ni Willa, Josephine, kailangan mong ipagtanggol ang boyfriend mo. Sige, nakuha na kita. Tinanggap ni Josephine ang payo niya, pero ano? Nakadepende ang lahat sa ugali ni Terence sa huli. Pinabalik silang dalawa ni Mrs. Lay sa ospital, at nangyari ang mga bagay-bagay tulad ng ipinangako ni Terence. Wala siyang nararamdamang anumang sakit at maaari niyang tanggalin ang benda pagkatapos ng araw na ito. Bago umalis, inabot ni Fatty Boy kay Josephine ang isang bote ng painkiller dahil kailangan ito ni Josiah Duran para sa kanyang mga putol na binti. Sa parehong oras, sa likod ng Solid Cloud Bar ay isang pribadong lugar, sina Irving at Uncle Charlton ay parehong nakahiga sa kama, si Irving ay gising, umiiyak sa sakit habang si Uncle Zoe ay nakapikit, nagpapagaling. Master Bing, pakitiis ng kaunti. Papunta na si Sumaowang, dapat nandito na siya nang wala sa oras. Napabuntong hininga na sabi ni Coldy, hindi niya akalain na magiging ganito ka-extreme si Terence. Itinuring na ni Coldy ang kanyang sarili na isang malupit na tao sa Starfield, walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na kalabanan siya, ngunit pagkatapos na makilala si Terence alam niyang hindi pa siya hanggang sa kanyang antas. Si Terence ay hindi nagbigay ng 2 sheets tungkol sa maliit na pritong tulad niya kahit kaunti. Moherf *******. Sino ba itong si Terence na ito? How dare he break my legs, what did my dad say? May sinusundan ba siya? Hindi natanggap ni Kevin ang kahihiyan na ito. Kara-rating lang niya sa Starfield para palawakin ang kanyang teritoryo, hindi pa nga opisyal na nagbubukas ang kanyang kumpanya at narito si Terence na sinipa siya sa puwitan, pinatag ang kanyang skyscraper at nabali pa ang kanyang 2 paa, paano niya ito papayagan na manatili sa lungsod ng Starfield? Kung hindi niya pinagpira-piraso si Terence, paano pa niya itataas ang kanyang ulo sa lungsod ng Starfield mula ngayon? Iniimbestigahan ni Master ang tunay na pagkakakilanlan ni Terence. Mapait na ngumiti si Coldy, ngunit narinig ko mula kay Uncle Zoe na si Terence ay isang Mystic Class Master, medyo bihira ang klase na ito kahit nasa tabi ni Master. Mystic Class si Terence. Natigilan si Irving, nahimete siya kanina kaya hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Uncle Zoe pero natakot siya matapos malaman ang balita.
Si Tio Zo ay nasugatan din ngunit si Irving ay tila walang pakialam dahil siya ay nasa matinding sakit sa kanyang mga binti. Naisip niya na ang pinsala ni Uncle Zo ay dahil sa bulldozer o trenching machine kaya hindi na niya ito pinag-isipan. Eksakto, maagang yugto ng Mystic Class. Sumagot si Uncle Zo na nakapikit pa rin, Master Bing, si Terence ay nasugatan din tulad ko. Kung wala siyang espesyal na tableta, kamatayan lang ang naghihintay sa kabilang panig o kaya niyang talikuran ang kanyang lakas at bumalik sa normal na nilalang. Oh! Nangangahulugan ba iyon na kung si Terence ay walang espesyal na tableta sa kanya at ngayon ang pinakamalaking pagkakataon natin para tambangan siya? Sa kalagayan niya ngayon, wala siyang lakas para labanan tayo, hindi ba? Si Coldy ay isang tusong tao na kuha niya agad ang nakatagong kahulugan ni Uncle Zo. Hahaha, ang kalagayan niya ngayon ay hindi mas mabuti kaysa sa akin. Kahit na sa tulong ng tableta at paggamot mula kay Sumawawang, kakailanganin niya ng hindi bababa sa kalahating taon upang maabot ang kanyang orihinal na lakas at iyon ay isang idealistikong palagay, patuloy ni Uncle Zo. Sa katunayan, kahit na may maliit na pagkakamali o kakulangan ng supply ng tableta, gagawin niya para sa kabutihan. Fantastic! Labanan natin siya bago siya makabalik sa kanyang kabuuan, hindi natin kayang gumaling siya. Gusto na ni Coldy na maghiganti mula pa noong magkaharap silang ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataong magsalita, ngunit ngayong alam na niya ang kalagayan ni Terence, walang paraan na hahayaan niyang mawala ang gininto ang pagkakataong ito mula sa kanya ng ganoon kadali. Higit sa lahat, nagawa niyang pasayahin si Master Bing sa paghihiganting ito, pinatay ang 2 ibon gamit ang isang bato. Hintayin natin ang desisyon ng ating guro, tapat si Tio Zo sa pamilya ang gumagawa ng desisyon ay si Glade pa rin, sinasabi lang niya ang kanyang opinyon sa kanila. Tumango si Coldy, talaga, nang walang utos ni Glade, hindi siya magiging walang ingat. Ang tanging pagpipilian niya ay maghintay kay Sumawawang ngayon. Maingat na pinaandar ni Terence ang sasakyan habang ang mukha ng kanyang miss ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Si Yasi, sa kabilang banda, ay nagpapakita pa rin ng mukha ng kamangmangan at pinaglalaroan ang kanyang mga hinlalaki na bigo ng husto sa pagsusuri sa kapaligiran. Maaaring naramdaman niya iyon ngunit hindi iyon sapat para maapektuhan siya. Cheryl sis, hahabulin mo ba talaga si Shield Bro officially? Tanong ni Yasi na pinaglalaroan pa rin ang mga daliri niya. Pinagpawisan si Terence ang deklarasyon ay malakas at malinaw sa kanya dahil sa kanyang magandang pandinig ngunit kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Ngayon na, direktang tinanong ni Yasi si Cheryl, magiging awkward ang mga bagay. Gusto siyang habulin ni Miss. Hindi yan binili ni Terence. Inisip na lang niya na may mali sa utak ni Miss kaya umarte na lang siya na parang clueless sa mga bulungan nila. Nagbago ang mukha ni Cheryl, sumilay ang galit sa kanyang mukha nang mataman niya si Yasi, gumanti siya ng mahinahon at matatag na tugon, Terence, huwag kang makinig kay Yasi. Kakalabas lang mismo ng mga salita noong inawi ko si Josephine. Follower kita at nasugatan ka dahil sa kanya. Pinakasar ako. I was doing it in purpose really, Don. Haha, I know. I didn't take it serious at all. Ngumiti si Terence at tumango kay Cheryl, miss ko yan. Baka sa mga mata ni Cheryl ang pagkadismaya, bitter ang puso niya, iyon ang unang deklarasyon niya sa paghabol sa isang lalaki at hindi man lang niya ito siniseryoso. Kung may mangyari ulit na ganito, next time ipaalam mo muna sa amin, got it? You are my man. You are my follower so you have the responsibility in protecting my safety. Patuloy ni Cheryl, let's say, what if, I'm in danger? What if Shu was stuck in the fence again? And, what if we need you and you're injured? 578. Okay. Mapait na ngumiti si Terence. Naisip niya sa sarili, ganon ba talaga si Shu na tulala para mahulog sa parehong bagay ng 2 beses? Wuho. Kaya ako nang gumapang sa pagitan ng mga bakod ngayon kapag wala na akong magandang gawin, sabi kaagad ni Yasi. Halos lumihis si Terence sa kalsada. At, kailangan mo munang magsumbong sa akin bago magkaroon ng anumang intimate action kay Josephine.
Wala sa sarili si Cheryl nang sabihin niya ito. Og. Hindi naman kailangan, di ba? I have got my own privacy. Pawis na pawis si Terence. Siyempre, kailangan. Nagpatuloy si Cheryl, paano kung may nangyari sa atin noong nakikipagtalik kayo kay Josephine, at pareho kayong hindi makapagpigil? Sa madaling salita, kailangan nyo munang magsumbong sa akin. S***. Mapait na ngumiti si Terence, I report ko rin iyan. Of course. We have to monitor your private life as well. You know, malinis at dalisay kami ni Yasi, kung masyadong intense ang private life mo, we have to consider fire you. Sabi ni Cheryl na may straight face. Sige. Tumango si Terence, may laban ngayon si Miss, ayaw ni Terence na tawirin siya, kaya nagpa siya siyang sumang-ayon muna sa kanya. So Cheryl says, 3P ba tayo mamaya? Nadismaya si Yasi nang makita niyang nag-check out si Cheryl. Tumigil ka na sa kalokohan, pinandilatan ni Cheryl si Yasi, kung gusto mong maglaro, bakit hindi mo laruin ang sarili mo? Hindi ko kayang paglaruan ang sarili ko. Malungkot na sinabi ni Yasi, Cheryl sis, babalik ka sa sarili mong salita. Sige Yasi, huwag na muna nating pag-usapan ang tungkol dito habang bata ka pa. I will play with you kapag lumaki na tayo, okay? Sumasakit ang ulo ni Cheryl dahil kay Yasi. Sige, laro tayo kapag lumaki na tayo, humajejek si Yasi. Oo naman. Walang magawang sagot ni Cheryl. Napangiti lang ng mapait si Terence, wala siyang mahanap na paraan para matakpan ang takbo ng usapan. Nasa bahay si Tito Charlton. Iniba ni Terence ang usapan dahil wala talaga siyang ideya kung paano sumali sa kanilang usapan. Gusto kang i-treat ng daddy ko ng pagkain at pinaghintay mo siya ng mahigit 10 oras. Itinuro ni Cheryl ang bintana, malapit nang sumisikat ang araw. Haha, my bad. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat mamaya, mapait na ngumiti si Terence. Inirapan siya ni Cheryl, drive faster, may handa pa tayong handaan sa bahay. Nanatiling tahimik si Terence. Ang Audi S5 ni Cheryl ay itinuring na katulad ng isang Ferrari kaya ang bilis ay medyo mataas. Ngayong hating gabi na at walang nakikitang mga sasakyan, naabot nila ang pinakamataas na bilis ng wala sa oras. Napasigaw si Cheryl, ang biglang bilis ay nagbigay sa kanya ng takot. Si Yasi naman, basically dancing in the car. It's so cool, we're on a roller coaster. Hindi nakaimik si Cheryl, naisip niyang may kulang ang nerve system ni Yasi, at wala siyang lakas ng loob na matakot, hindi ba? Paanong hindi niya alam kung ano ang nakakatakot? Sa isang kisap mata, inihinto ni Terence ang sasakyan sa entrance ng villa, bumaba sina Pablo at Uncle Fredo nang marinig ang tunog ng sasakyan. Si Pablo at Uncle Charlton ay umuwi kanina pagkatapos kumpirmahin ang kalagayan ni Terence kasama si Cheryl sa telepono. Pagkatapos ng lahat, hindi angkop para kay Pablo na maghintay sa Fatty Boys. Terence, okay ka lang? Laking gulat ni Pablo nang makita niyang bumaba si Terence mula sa driver's seat. Sinabi sa kanya ni Cheryl na medyo malubha ang kondisyon ni Terence, umubo pa siya ng dugo dahil sa pinsala, ngunit maliban sa mantsa ng dugo ni Terence, si Pablo ay walang makitang seryoso kay Terence, siya ay kasing fit ng isang fiddle. Kung wala siyang dugo sa t-shirt, maaaring isipin pa ni Pablo na si Terence ay hindi nasaktan, ang tanging ebidensya ay ang mantsa ng dugo. Ayos lang ako, huwag mong kalimutang doktor din ako, kibat balikat ni Terence, I appreciate your concern, Uncle Charlton. Sorry to keep you waiting. Basta ligtas ka, hindi mahalaga. Taos pusong sinabi ni Pablo, nag-alala ako kanina, bagamat, pinapaantay ka rito ng matanda mo para tulungan kami, hindi ko alam kung paano sasagutin ang matanda mo kung may nangyari talaga sa iyo. It was my bad this time, minamaliit ko sila, sorry sa abala sa iyo Uncle Charlton, nahihiyang sabi ni Terence. Gayunpaman, hindi ginagarantiya ni Terence na hindi na mauulit ang mga bagay dahil alam niyang isinali niya si Irving sa laro, tiyak na babalik si Irving para sa paghihiganti.
Ayos lang, handa na ang pagkain pero hindi na mainit. Sa kabila ng lahat ng nangyari, uminom tayo saglit, at the same time I want to thank you for saving Cheryl and Yasi, Pablo said. Lahat sila ay pumasok sa bilya, si Terence ay naligo at nagpalit ng sarili habang si Uncle Fredo ay nag-iinit ng pagkain. Sa kabilang banda, si Cheryl at Yasi ay nakaupo sa hapagkainan, naghihintay. Hinailan ni Pablo si Terence para maupo nang makita niya itong palabas ng kanyang silid. Nakaupo sa hapagkainan si Cheryl, natatawa pa rin sa nangyari. Naalala niya ang mga abnormal na ginawa niya, siya ba talaga iyon? Hindi siya makapaniwala na talagang nagseselos siya kay Josephine. Ipinagmamalaki pa niya kay Josephine na sinaktan niya si Terence. Paano ito naging posible? Ito ay hindi paniwalaan. She must be dreaming, kinurot niya ang sarili para malaman lang na hindi pala iyon panaginip, nasa realidad sila. Namula ang mukha niya na ayaw niyang maalala. Hinahabol si Terence. Parang hinahabol siya ni Terence. Pero paano kung sinaktan talaga siya ni Terence? Tatanggapin kaya niya? Tatanggihan ba niya kaagad o bibigyan siya ng pagkakataon? Inaasahan ni Cheryl ang walang limitasyong mga posibilidad. Ngunit napahiya siya nang maalala niya ang kanyang hindi maipaliwanag na mga aksyon. Ito ay talagang lumampas sa kanyang kakayahan sa pag-iisip, lahat ng sinabi niya ay nasa ilalim ng pagkagalit at ang kanyang utak ay hindi pinoproseso ang kanyang mga salita kahit kaunti. Nakakahiya. Cheryl, Yasi, ihandog natin ang ating toast kay Terence, magpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa inyo, sabi ni Pablo. Oh, okay. Itinaas ni Yasi ang tasa. Sa kabilang banda, nasa sariling mundo pa rin si Cheryl, hindi niya narinig ang kanyang ama. Cheryl. Kumunat ang noo ni Pablo, ano ang ginagawa ng kanyang anak? Hindi niya alam kung saan napunta ang atensyon ng kanyang anak. Ha? Daddy. Kahit ano. Bumalik sa katinoan si Cheryl at tumingin sa kanyang ama, nawawala. Give a toast to Terence, niligtas niya kayong dalawa pagkatapos ng lahat. Ulit ni Pablo. Naisip niyang nahihilo ang kanyang anak dahil buong gabi silang hindi nakatulog. Oh, okay. Namula si Cheryl, itinaas niya ang kanyang tasa ngunit hindi sapat ang pangahas na tumingin kay Terence. Ang kanyang puso ay nababagabag sa kanya, gagawin din kaya ito ni Terence para sa kanya. Kung wala sila sa relasyon ng employer at empleyado. 579. Salamat sa iyo, child bro, naligtas tayo. Ano ang iisipin mo kung ilaan ni Cheryl ang kanyang puso sa iyo bilang tanda ng pagpapahalaga? Inosenteng kumurap si Yasi. Shoo, andito ang tatay ko, anong pinagsasabi mo? Nagpanik si Cheryl na parang may tumapak lang sa buntot niya at sinaman niya ng tingin si Yasi. Yasi stuck her tongue out. She was all this time nagbibiro, ang mga salita ay kusang lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya naaalala si Pablo na nakaupo sa tabi niya. Buti na lang at wala siyang sapat na oras para sabihin ang buy one free one package, nakakahiya. Hahaha, mahinang tumawa si Pablo, ganoon pa rin ang ekspresyon niya, ngayong kasama natin si Yasi, nagiging mas masaya ang kapaligiran. Cheryl, ikaw na ngayon. Iniligtas ni Terence si Cheryl, hindi ba siya makapagpasalamat man lang kay Terence? Ang pasasalamat sa tagapagligtas ay isang hindi mapag-aalinlangan ng moral na katotohanan, ngunit para kay Miss na gumawa ng kanyang sarili na bigyan ng toast si Terence, hindi niya ito nagawa. Kung tutuusin, siya ang gustong patilsikan ng brutal si Terence, di ba? Kahit papaano, pinayagan na niya itong manatili kasama niya sa iisang bubong, ngunit ang pagbibigay sa kanya ng toast ay sobra-sobra na para sa kanya, hindi ba ibig sabihin noon ay handa siyang magkompromiso. Pagkatapos mag-alok ng toast, wala na siyang paraan para bigyan siya ng saloobin sa hinaharap, hindi ba? Gayunpaman, kahit gaano siya ayaw, kailangan niyang gawin iyon dahil nakatitig na ngayon sa kanya ang kanyang ama. Hindi niya maiwasang pilitin na itaas ang kanyang tasa, at direktang uminom ng toast na parang hindi niya pinararangalan si Terence at umiinom lang mag-isa, salamat. Sabi niya pagkatapos uminom.
Hindi nagabala si Terence, si Miss ay madamdamin at malamig kung minsan, iyon ang kanyang pagkatao. He then raised his cup and smiled, "That's my job." Nang makita ang blankong mukha ni Terence ay hindi nasisiyahan si Cheryl. At the end of the day, isa pa rin siyang Miss. Siya ang amo niya, dapat man lang ay magpakita siya ng kaunting kaligayahan kapag binigyan siya nito ng toast, hindi ba? Sa huli, hindi pa nagbigay ng toast si Cheryl sa isang lalaki noon si Terence ang nauna. Gayunpaman, hindi niya maipahayag ang kanyang mga hindi kanais-nais dahil sa loob-loob niya ay nagtatampo at minumura si Terence. Jerk Terence, silang Terence, bakit hindi mo na lang ako tretuhin ng kaunti? Mas mababa ba ako sa Josephine? Kahit na medyo matalo ako sa kanya, paano naman si Yasi? Kung magkasama kaming dalawa bilang combo, paanong hindi siya maaakit sa amin? Sa kabila ng lahat ng iyon, lumabas pa rin si Terence para makipaglandian sa ibang mga babae hindi katanggap-tanggap. Naasar si Cheryl kay Terence dahil sa ganap na hindi pagpansin sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ni Cheryl bilang isang binibining, sino si Josephine. Wala man lang siyang karapatan na maging kalaban nila kahit kaunti. Paano kaya natalo silang dalawa kay Josephine? Alinman, si Terence ay bulag o silang dalawa, sina Cheryl at Yasi ay hindi sapat na nakakaakit. Cheryl, kamusta si Terence sa school? Nakahabol ba siya sa klase? Kung hindi siya makasunod, dapat tulungan mo siya ni Yasi, tutal kakalipat lang niya sa school na ito, baka kailangan ng tutoring, random na sabi ni Pablo. Ha? Ano? Si Cheryl ay masama pa rin ang bibig kay Terence, hindi niya namalaya na kinakausap siya ng kanyang ama hanggang sa muling tinitigan siya ng kanyang ama. Haha, Cheryl, anong iniisip mo? Medyo matagal ka na sa sarili mong mundo, natatawang tanong ni Pablo. Wala. Wala akong iniisip, namumula si Cheryl. Woohoo, sir, may report ako. Alam ko ang iniisip ni Cheryl, sis. Itinaas ni Yasi ang kanyang kamay na parang nasa silid-aralan at siya ang estudyante. Oh! Yasi, tell me about it. Nasa good mood si Pablo kaya tinanong niya si Yasi. Iniisip ni Cheryl ang tungkol sa pag-ibig. Mataimtim na sabi ni Yasi. Iniisip ang tungkol sa pag-ibig. Binawi si Pablo, hindi niya alam na dapat siya ay tumatawa o umiiyak. Cheryl, bakit mo iniisip ang tungkol sa pag-ibig? Yasi. Papatayin kita. Ayaw aminin ni Cheryl pero naka-jackpot si Yasi na dismaya siya. At saka, hindi niya iniisip ang tungkol sa pag-ibig, gusto lang niyang si Terence ang magmalasakit sa kanya, iyon ba ay itinuturing na pag-ibig? Woohoo, nagagalit si Cheryl. Nagulat si Yasi at nagsimulang tumakbo palayo. Hahaha. Sanay na si Pablo sa mga batang babae na nag-aaway, sila ay nag-aaway simula bata pa. Palaging naglakas loob si Yasi na magsalita tungkol sa anumang naisin niya, at habang nasaksihan ni Pablo ang kanyang katapangan, wala siyang pakialam. Napailing na lang si Terence kapag nangyari ito. Si Yasi ay Yasi pa rin sa bawat pagkakataon, hindi nagbago ang kanyang ugali. Natural, hindi kayang pakawalan ni Cheryl ang sarili, sanay na rin siya sa katangahan ni Yasi kaya nanatili siya sa kinaroroonan niya at hindi naman siya basta-basta makakaalis sa dining table kapag nandyan ang papa niya, di ba? Dad, huwag kang makinig kay Yasi, siya ang nag-iisip tungkol sa pag-ibig. Natakot si Cheryl na makalikha ng hindi pagkakaunawaan kaya mabilis siyang nagpaliwanag sa kanyang ama. Muli na namang binawi si Pablo, kung iniwan lang ni Cheryl ang paksa ng hindi nagpapaliwanag, hindi na siya maghahinala, pero ngayong nagpaliwanag na siya sa sarili niya, hindi na pwedeng baliwalain ni Pablo iyon, di ba? Karaniwan, hindi na lang papansinin ni Cheryl ang biro ni Yasi, at hindi man lang siya mag-abala pang magpaliwanag. Pero, iba ngayon? Nagpaliwanag pa siya na namumula ang mukha, nakita ni Pablo na may nangyari pero hindi siya direktang tatanungin sa hapagkainan, nagpa siya siyang tanungin siya ng pribado pagkatapos ng kapistahan. Well, Terence, narinig ko na kinuha ang kidney ni Song Pinliang, ano ba talaga ang nangyari? May koneksyon ba sa iyo ang pangyayaring ito?
Iniba ni Pablo ang paksa. Bagaman ayaw ipahayag ni Fabian ang kasawian ng kanyang anak, ang mga taong may ilang background sa Starfield City ay may kaalaman. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa kamalasan. Sino ang gumawa nito kay Song Pinliang? Gaano kayang puso ang lalaking ito? Hindi, ngunit sa tingin ko ay may kinalaman ito sa Jerwin, sinabi ni Terence kay Jerwin ang mga detalye tungkol sa pagkidnap at kinabukasan ay kinuha ang kanyang bato kaya inakala ni Terence na si Jerwin iyon. Ngunit ang ikinabahala ni Terence ay kung bakit pinili ni Jerwin na putulin ang bato ni Song Pinliang. Naalala niya na binanggit ni Ling siya ng tungkol sa organ trafficking crime organization at nagkaroon pa siya ng personal na karanasan sa pagsasabotahe sa susunod na sindikato ng krimen. Maaaring si Jerwin ay bahagi ng kriminal na organisasyong iyon. Isang Jerwin. Bahagyang natigilan si Pablo at nagpatuloy, malamang. Uncle Charlton, sino ba talaga itong si Jerwin? Mukhang may koneksyon ang bahay niya sa inyo, tanong ni Terence. Napakalakas ng bahay ni Jerwin sa Starfield noon, malaki ang negosyo nila at sa pamamagitan ng negosyo, nagkakilala ang mga bahay namin, kaya hindi rin ganoon kalala ang relasyon namin. Si Jerwin ang bunsong anak sa Housean at medyo maayos ang pakikitungo niya kay Cheryl Nunes Sentimo, Broken Bar. Nagpatuloy si Pablo, maaari silang ituring na mga kaibigan noong bata pa sila Sentimo, Broken Bar. Sino ang childhood friend niya? Bigla siyang pinutol ni Cheryl na para bang ayaw niyang hindi maintindihan ng mga tao ang kanilang relasyon. Ngunit pagkatapos ng kanyang komento, nakaramdam siya ng kakaiba bakit siya nagpapaliwanag. Paano kung childhood friends sila? 600. Hahaha, anyway you guys play together noong bata pa kayo, si Pablo looked at her daughter doubtingly and said with a smile, pero, I heard that Housean got themselves strong backer after that, at sila ay inilipat sa Donghai. Simula noon, si Jerwin ang naging taong namamahala sa kanilang negosyo dito, bagamat kagagaling lang niya sa ibang bansa. Tinitigan ni Cheryl si Terence, hindi siya pinapansin ng lalaking ito. Wala siyang pakialam kahit bata pa sila ni Jerwin. Paanong hindi siya nagpapakita ng anumang pag-aalala para sa kanya? Sa huli, ang sagot ni Terence ay pamunit lamang sa kanyang dibdib, hindi man lang siya nagbigay ng dalawang salita tungkol sa paksang kaibigan sa pagkabata. Tumango lang si Terence, Uncle Charlton, narinig mo na ba ang Organ Trafficking Crime Organization? Tinatawag sila ng ilang tao, Kidney Removing Organization. Kidney Removing Organization. Naghihinala ka ba na konektado si Jerwin sa kriminal na organisasyong ito? Kumunat ang noo ni Pablo, ngunit nagsimula talaga ang Housean ng ilang uri ng ilegal na negosyo pagkatapos lumipat sa Donghai at naging maruming yumaman sila sa loob lamang ng ilang taon. Medyo, kung hindi, bakit tatanggalin ni Jerwin ang kanyang bato bilang parusa? Nagpatuloy si Terence, sa huli, ito ay wala sa ating negosyo, hanggat hindi sila pumupunta sa ating pintuan. Sa katunayan, dapat tayong lumayo hanggat maaari sa mga taong ito, tumango si Pablo, well, anyway, sabihin sa amin ni Terence ang tungkol sa iyong pinsala, paano ka nasugatan ng husto. Sinabi ni Cheryl na pinaghihiganti mo ang iyong kaibigan. Hindi maipaliwanag ni Cheryl ng lubusan sa telepono, kaya alam lang ni Pablo na maayos si Terence bago siya bumalik. Bagamat matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Pablo kay Terence, alam niya na si Terence ay isang may kakayahang tao. Mahusay siya sa bawat misyon mula sa pagnanakaw sa bangko hanggang sa pagkidnap, kaya buong tiwala siya sa kanya. Kung pipiliin ni Terence na hindi pumunta sa ospital at magpagaling mag-isa, naniniwala si Pablo na kaya niya itong mabunot, kaya bumalik siya ng walang pag-aalala. Dahil, hindi malinaw ang pagsasalita ni Cheryl sa oras na iyon, sinabi lang niya na si Terence ay naghihiganti sa isang babaeng estudyante at nasugatan, kaya hindi alam ni Pablo na ang babaeng estudyante ay girlfriend ni Terence. Oh, I know all about this, sumabog si Shield bro, hindi niya napigilan ang galit niya nang baliin niya ang mga binti ni Master Bing. Speaking about violence, greatly excited Yasi, nakakahiya na hindi ako nakapanood ng live na palabas. Master Bing.
Si Pablo ay, at gulat na tumingin kay Terence, ang binabanggit ng master na si Bing, hindi ba si Irving, di ba? Siya iyon, tumango si Terence. Paano mo siya natawid? Hindi napigilan ni Pablo na mapangiti ng mapait. Terence, itong si Master Bing ay hindi normal, nabalitaan ko na siya ang bastos na anak ng isang napakalakas na figure, silang lahat ay napakalakas, maging si Goldie ay kanyang tagasunod. Uncle Charlton, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko kayo kakalagkarin pababa dahil dito, kung ipagtanggol kayo ni Irving, idirekta mo lang sa akin ang lahat ng ipapadala niya, matigas na sabi ni Terence nang walang pag-aalinlangan. Terence, ano bang pinagsasasabi mo? Paano kita iiwan na mamatay kapag may masamang nangyayari sa'yo? Naisip ni Pablo na mali ang ideya ni Terence, medyo nagalit siya. Haha, Uncle Charlton, na misunderstood mo ang intensyon ko, ngumiti si Terence, ang ibig kong sabihin ay tiwala ako na kaya kong ayusin ang isyong ito. Sige, pero hindi ko na ito papansinin, tumango si Pablo na pagtanto niyang hindi na ipagpatuloy ni Terence ang pag-uusap na ito kaya tumigil siya. Pagkatapos kumain, sina Terence at Uncle Fredo ang humawak sa hapagkainan, habang si Cheryl ay tinawag sa isang silid na mag-isa kasama ang kanyang ama. Sa bagay, medyo matagal na rin silang hindi nagkikita, kailangan nilang magsama bilang mag-ama. Cheryl, kamusta ang pag-aaral mo? Umupo si Pablo sa sofa at casual na nagtanong. It's been fine, Daddy. You know I'm not a nerd and studying with you is not boring at all. I don't feel any stress around her. Buti na lang marami kaming takdang aralin na gagawin kamakailan. Matalino si Cheryl at ganoon din si Yasi, both of them were happy-go-lucky people that were just going through 12th grade. Mabuti iyan. Talaga, maaari kang pumasok sa anumang universidad na gusto mo gamit ang aking pera, ngunit kung makapasok ka sa iyong sariling lakas, ang kahalagahan ay magiging ganap na naiiba. And, alam ko ayokong gamitin ang pangalan mo sa pagpasok sa isang universidad, tiyak na mababa ang tingin sa akin ng mga tao kapag ginawa ko iyon, pagmamalaki ni Cheryl. Mula sa puntong ito, ipinakita nito na hindi masama ang tunay na ugali ni Miss, medyo mayabang lang pero iba talaga siya sa mga young masters at mistresses na iyon. Ipinagmamalaki ng ilang mga young masters na mayaman ang kanilang mga pamilya, sentimo, na ipadala ng kanilang mga pamilya ang kanilang mga tagapagmana sa universidad nang hindi nangangailangan ng matataas na marka, na pinagtibay ang kabangisan ng mga young masters, at natutuwa ang kanilang mga vanity kapag kailangan nilang magyabang. Tama, kamusta si Terence? Okay lang ba sa kanya ang lahat? Tanong ni Pablo. Terence ha. Nagtakip ng ngipin si Cheryl, Daddy, ang kulit naman yan. Jerk. Kamusta naman siya? Nagulat si Pablo. Siya. Naglalandian na. Follower ko daw siya at sinusundan ako pero nahanap niya ang sarili niyang girlfriend sa school, ngayon naging ganap na kaguluhan ang school. Galit na sabi ni Cheryl, hindi siya karapat-dapat na maging tagasunod ko, ang pribadong buhay niya ay ganap na gulo at hindi niya sinusunod ang utos ko. At tama, siya ay isang hindi masunurin na si Terence Lynch. Ang sangit. Umiling si Pablo pagkatapos pakinggan si Cheryl, mukhang si Terence ay talagang isang mapot na haltak. I know right, Daddy? Sa tingin mo rin. Si Cheryl ay nasa buwan upang makita ang kanyang ama na pumanig sa kanya. And, talagang tama ka. Tumango si Pablo at sinabing may seryosong mukha, kung ganoon, tatanggalin ko siya ngayon, hindi natin pwedeng hayaan na nasa paligid natin ang mapot na jerk na iyon, hindi ba? Cheryl, pupunta ako ngayon, hintayin mo lang si Daddy. Tumayo si Pablo at naglakad papunta sa pinto. Natigilan si Cheryl, pinaputok si Terence. Sa totoo lang, gusto lang magreklamo ni Cheryl, hindi man lang umabot sa isip niya ang pagpapaalis kay Terence. Hinihiling lang niya na pipilitin ni Pablo si Terence na makipaglandian sa ibang mga babae, hindi na kailangan ng pagpapaalis sa kanya. Walang kamalay-malay na tumayo si Cheryl at hinaranggan ang kanyang ama, hindi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.